Kumusta mga kaibigan? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang isang mahalagang usaping geopolitical sa Southeast Asia. Ito ay kung bakit nga ba ang Pilipinas lang sa buong Southeast Asia ang pumayag na magkaroon ng US military bases. Alam nyo ba, sa buong Southeast Asia, tayo lang, ang Pilipinas, ang pumayag na magtayo ang Amerika ng military bases dito sa bansa? Pero, bakit kaya at bakit ang ibang bansa sa ASEAN tulad ng Indonesia, Malaysia, Vietnam at Singapore tumanggi? Halina't pag-usapan natin. Noong 1898, pagkatapos ng Spanish-American War, naging kolonyang Amerikano ang Pilipinas. At kahit nakuha natin ang kalayaan noong 1946, agad tayong pumirma ng kasunduan na tinatawag na Military Bases Agreement. Sa kasunduan na yon, pinayagan natin ang Amerika na magtayo ng mga military base dito sa Pilipinas. Kaya bago pa mabuo ang ASEAN noong 1967, may mga base na ang US sa Pilipinas. At noong 1951, pinalakas pa ng Pilipinas ang ugnayan sa Amerika sa pamamagitan ng Mutual Defense Treaty. Nangako ang Pilipinas na magtutulungan ang isa't isa kung sakaling may umatake. Pero heto ang mahalagang tanong, bakit Pilipinas lang? At bakit ang ibang ASEAN countries hindi pumayag? Simple lang ang sagot, iniiwasan nila ang mga panganib na dala ng pagkakaroon ng dayuhang military base. Ano naman ang mga posibleng panganib? Una, nagiging target ka sa gulo. Kung may gera ang Amerika at China, natural na magiging legitimate target din ang bansang may base nila. Pangalawa, nawawala ang neutralidad mo. Parang pinipili mo na ang panig ng Amerika kahit hindi mo naman dapat kampihan ang kahit sino. At pangatlo, panganib sa soberanya. Ayaw ng maraming bansa sa Southeast Asia na pakialaman sila ng mga dayuhan. Kaya ang mga bansa tulad ng Indonesia, Vietnam at Malaysia mas pinili na walang permanenteng base ng Amerika sa kanilang teritoryo. Kung meron mang US presence sa kanila, temporaryo lang, para lang sa military exercises or training. Ngayon, balikan natin ang Pilipinas. Noong kasagsagan ng Military Bases Agreement, merong 23 US military facilities dito sa Pilipinas. Kasama na ang dalawa sa pinakamalaking base ng Amerika sa labas ng kanilang bansa, ang Clark Air Base sa Pampanga at Subic Bay Naval Base sa Zambales. Noong 1991, napalayas ang mga base matapos ang matinding debate sa Senado. Pero hindi doon nagtapos ang kwento. Bumalik ang Amerika sa ilalim ng bagong kasunduan, tulad ng Visiting Forces Agreement noong 1998 at Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA noong 2014. Sa EDCA, pinapayagan ulit ang US na gamitin ang ilang base militar natin pero hindi na sila nagmamay-ari. Sa ngayon, merong 9 EDCA sites sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Kasama dito ang mga lugar sa Pampanga, Palawan, Cagayan, Isabela at iba pa. Ang pagpayag ng Pilipinas na magtayo ng mga military base ng Estados Unidos ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa mga bansang ASEAN. Narito ang ilang mga dahilan kung bakit hindi ito tinanggap ng iba pang ASEAN countries. Una, may mga bansang ASEAN na nag-aalala na ang pagpapalakas ng presensya ng militar ng US sa rehiyon ay maaaring magdulot ng tensyon, lalo na sa pagitan ng US at China. Ang mga hakbang na ito ay maaaring makita bilang bahagi ng estratehiya ng US upang kontrahin ang lumalaking impluensya ng China sa Indo-Pacific. Pangalawa, ang ASEAN ay tradisyonal na sumusunod sa isang non-aligned na polisiya. Ibig sabihin, hindi sila pumapanig sa anumang malaking kapangyarihan. Ang mas malapit na ugnayan ng Pilipinas sa US ay maaaring magdulot ng alalahanin sa ibang miyembro ng ASEAN na nais panatilihin ang balanse sa pagitan ng US at China. Sa region, labis na pagtuon ng US ning sa militar ay maaaring magdulot ng pagkabahala sa mga bansang ASEAN na mas pinahahalagahan ang pang-ekonomiyang kooperasyon. At panghuli, ang China ay mariing tumutol sa mga hakbang na ito na sinasabing ang presensya ng militar ng US ay nagbabanta sa kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Ang mga aktibidad tulad ng balikatan exercises ay tinuturing ng China bilang isang hakbang na nagpapalala ng tensyon. Sa madaling salita, ang pagkakaroon ng mga US military bases sa Pilipinas ay may malalim na epekto hindi lang sa ating bansa kundi pati na rin sa buong Southeast Asia. Kaya't dapat natin tanungin, ang ugnayan ba natin sa Amerika ay magiging sagot sa mga banta ng panahon? O baka ito ang magdulot ng mas malaking gulo sa hinaharap? Dapat ba tayong manatiling bukas sa presensya ng Amerika? O dapat na tayong pumili ng sariling direksyon? I-comment niyo sa baba ang opinion niyo. At kung gusto niyo pa ng mga ganitong kwento, huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell. Maraming salamat mga kababayan at hanggang sa susunod.